Hi guys, magandang araw sa inyong lahat. Ako pala ang inyong Ilonggo Electrician at welcome kayo sa aking channel. Para sa kaalaman ng lahat, ako po ay nagtapos ng Bachelor of Science in Industrial Technology, major in Electricity sa West Visayas State University, Lambunaw Campus. Naisipan ko din gumawa ng YouTube video tungkol sa aking DIY off-grid solar setup. Madalas kasi noon ang brownout dito sa amin sa probinsya. At naranasan namin na flashlight lang ang aming ilaw tuwing mag-brown out. Kung minsan, tumatagal pa ito ng ilang oras. Dahil sa katagalan ng brown out, ang rechargeable naming flashlight ay tuluyan ng nag-blackout. Dahil dyan, nag-isip ako ng paraan. Naghanap ako ng mga material na aking kakailanganin sa pagbuo ng solar setup. Wala akong nakita na bilihan ng solar dito sa amin, kaya naghanap ako ng mga online shop at paunti-unti kong binili ang mga materyales na aking kakailanganin. Dahil wala naman akong budget na gagamitin sa pagbili ng pang-isang bagsakan lang. Tuwing magkasahod at mayroong naipon na sobra sa gastusin sa bahay, iyon ay aking pinangbili dito. Medyo natagalan din bago ko nabuo ito. Sa ngayon, di pa nga ito kompleto dahil wala pa itong SPD o surge protection device sa kanyang DC or direct current side at sa AC or alternating current side. Dagdag protection kasi ito in case na tamaan ng kidlat ng ating solar panel. Pero sa ngayon gumagana naman ito. Basic lang muna ang pag-install ko dito. At makatipid din kami ng kaunti sa bill namin sa kuryente. Makabawas din ng mahigit 300 bawat buwan. Maliit lang naman itong solar setup ko. Tatlong 100 watts lang ang solar panel ko sa bubong. Ang ganitong setup ko ay makapagpagana rin ng TV na 50 watts, 10 watts na signal box, dalawang DC LED bulb na 12 watts bawat isa, 60 watts na electric fan, pero tuwing araw lang ito ginagamit at kapag maganda ang sikat ng araw. Para hindi malubat ang aking battery bank na lithium iron phosphate 32650 na 40 pieces. $6,000 mAh daw bawat isa nito ayon sa seller na binilhan ko. Pero ang magagamit lang natin na capacity dito ay nasa 5,000 mAh hanggang 5,500 mAh lang. Ito palang itsura ng LiFeO4 na battery na 32650 na aking ginamit sa pagbuo ng aking solar battery bank. Ito ay ang kanyang female side at dito sa kabila ay ang kanyang male side. Ang female niya ay ang kanyang positive side. Meron siyang marking. At ang male side niya ay ang kanyang negative. Kung gabi, ang pinapagana ng aking setup ay ang aming TV, signal box, at dalawang LED bulb na DC. Hindi ko na ginagamit ang electric fan pagsapit ng gabi para matagal malubat ang aking battery bank. So ngayon, ipapakita ko sa inyo kung paano gumagana itong solar setup ko. Itong 3/4 na flexible hose sa loob nito ay ang solar PV cable natin na kumukonekta sa ating solar panel sa bubong. Ang solar PV cable natin ay papasok dito sa DC circuit breaker. At ang kuryenteng galing sa solar panel ay dumadaan dito sa breaker kung saan pwede nating ma-on at ma-off kung meron tayong gagawin na troubleshooting at additional na installation sa ating setup. Nilagyan ko din siya ng LED na kulay pula para aking makikita kung ang breaker ng solar panel ay naka-on. I-off muna natin ang breaker. Yan. Nakita ninyo, namatay ang ilaw. Dito. Yun natin uli. Ayan. Umilaw siya. Ang kuryenteng lalabas sa breaker ay pupunta sa
interface ng ating MPPT solar charge controller na SRNA. Ito pala ay 40 amperes na charge controller. Ang sa kaliwa na terminal ng ating solar interface ay positive at ang sa kanan naman ay negative. Iwasan natin itong magkabaliktad para hindi masira ang ating controller. Pinapakita ko lang sa inyo kung paano gumagana ang setup ko, pero iba ang orientation sa pag-install dito. Dapat palagi tayong mag-umpisa ng connection natin sa battery at sa charge controller at sunod na lang sa solar panel interface. Ang dalawang magkasunod na screw ay ang terminal na naglalabas ng kuryente papunta sa battery para ito ay mag-charge. Pero dadaan muna dito sa 40 amps na DC breaker at ang dalay ng kuryente ay pwede nating ma-on at ma-off. Itong malaki na circuit breaker sa gitna ay pang DC rin. Dito nakakonek ang ating pure sine wave SNADI inverter. At ang connection ay bababa dito sa ating DC voltmeter ampmeter natin. Ang kanyang shunt ay nakasiris dito sa black wire or negative na kumukonek din dito sa DC input ng ating SNADI inverter. I-on natin itong DC voltmeter ampmeter natin. Malaki kasi ang function nito sa aking circuit. Minimeasure kasi nito ang voltahe ng ating battery, current na kinukonsumo ng ating load or appliances, ang wattage ng appliances na nakakonect sa DC natin or sa battery. Makikita mo dito na ang ating battery voltage ay nasa 14.2. Sunod ay ang kanyang current na sa milliampere at ang kanyang wattage. Ito ang kanyang kilowatt hour. At dito naman ay ang kanyang capacity ng ating battery. Exit resistance, internal resistance at ang kanyang running time. Sa gitna, meron siyang battery level bar. Pwede natin itong i-set ang kanyang SOC or state of charge at ang kanyang DOD or depth of discharge. Makita natin ang pagbaba ng battery level natin kung ito ay ating ginagamit. Tumataas naman kung siya ay naka-charge. Dito na tayo kay SNADI Pure Sine Wave Toroidal Power Inverter. 1000 watts siya. I-power on natin siya para ating makita na ito ay gumagana. Ayan, umandar na siya at nagbi-blink ang 03 sa gitna at tayo ay naka battery mode. Ang kuryente na lumalabas dito sa outlet sa kanyang likod ay 220 volts AC or alternating current katulad sa kuryente natin na nanggaling sa mga electric cooperatives or electric provider. Ito ang magpapagana sa ating mga appliances na kailangan ay 220 volt AC. Ang kuryente na galing dito sa ating inverter ay aakyat sa ating breaker box at ito ay papasok dito sa ating AC breaker. At ang aking mga convenience outlet ay nakakonect dito or ang mga saksakan natin. Mula dito ang ating wire na kulay yellow ay bababa papunta sa ating outlet. Ang aking 6-in-1 AC digital power energy monitor ay naka-on. Malaki ang tulong nito para ating malaman kung ilang wattage ang nakasaksak nating appliances sa ating AC line. Makikita natin na 225 volt AC ang kanyang voltahe. Ito ang kanyang wattage, frequency, current, kilowatts at ang kanyang power factor.
17 kilowatts na ang na-produce ng ating AC. At dito sa ating DC ay nasa 20.98 kilowatts na siya. Magkasabay naman ang dalawang ito ng aking in-install, pero malaki ang lamang dito sa DC. Kung mapapansin nyo, merong 9.63 watts na nakadisplay dito sa ating DC watt meter. Ito ang kinakain ng ating power inverter habang siya ay naka-idle, kahit na wala pa itong nakasaksak na load. Dito sa AC meter natin, nakikita ninyo 0 ang kanyang wattage dahil wala pa itong nakasaksak na appliances. Marami din ang gumagawa ng vlog tungkol sa load competition ng kanilang solar setup, pero nakalimutan nila na ang inverter ay kumukonsumo din sa charge ng ating battery habang ito ay naka-on at ginagamit. So kung gagawa tayo ng load computation, dapat nating isama ang wattage consumption ng ating power inverter. Ang outlet namin sa sala na nakakonect dito sa power inverter ay meron ng nakasaksak. Ang ating AC meter sa taas, ang kanyang power ay meron ng numero na nakadisplay. Nasa 62.1 watts. Ito ang kinakain na wattage ng aming TV at signal box. Dito sa DC meter natin, makikita ninyo na sa 72.1, ito ang kinakain ng ating load at kasama na ang wattage consumption ng ating power inverter. Pagsaksak ng electric fan, ilagay mo na rin siya sa trace. Hintayin muna natin na umandar ang ating electric fan. Ayan na, nasa 126 watts na siya. Samantala dito sa ating DC meter, umabot na siya ng 135 watts. Pupunta ako sa aming sala para inyong makita ng aming TV signal box doon ay naka-on. Yan ang aming DC bulb, naka-on siya. Yan ang AC power outlet na aking in-install na nakakonect doon sa ating power inverter. At ang wire niya ay pinagapang ko doon sa itaas ng kisame. Ang aking dalawang DC na 12 watts na lead bulb ay aking kinonect dito sa aking charge controller. At ang wire niya ay bumababa dito sa in-installed ko na tugang na switch. Meron siyang fuse sa gilid para sa additional safety niya. Sa loob ng 1/2 na flexible hose ay ang ating wire na akyat sa ating junction box, kung saan nakakonekta dito ang ating dalawang LED bulb na DC. Ang isa pa pala namin na LED bulb na DC ay nasa aming dining. Tara, ipapakita ko sa inyo. Yan, i-on natin siya. Ang load side ng ating solar charge controller ay may malaking pakinabang dahil pwede natin ma-manual on at off ang ating load. Subukan natin na i-off ito. At nakita nyo namatay ang ilaw natin. I-on natin ulit siya. Ang isa rin ni solar charge controller ay pwede natin gawing automatic ang pag-on sa kanyang load side. Halimbawa, aalis tayo ng bahay at gagabihin tayo sa pag-uwi. At gusto natin na sa ating pag-uwi, ang ilaw ay nakasindi na. Maaari natin itong iset sa code number 16 para automatic mag-on. I-set natin siya. Ang menu button ay ating ilong press.
Tapos itong scroll up button ay pindutin natin. Lumipat siya sa number 16. Pindutin uli natin ang menu button. Ayan, namatay ang ilaw natin dahil ang solar panel ay nagbibigay pa ng kuryente sa ating solar charge controller. Gumagana lang ang automatic on ng solar charge controller kung lumubog na ang araw. I-off natin ang circuit breaker para mademo natin ang paglubog ng araw. Bumalik ng ilaw natin. Namatay na ang LED light na pula. Ang ibig sabihin na wala ng kuryente na nanggaling sa ating solar panel. At wala ng kuryente na dumadaloy dito sa ating breaker papunta sa ating solar charge controller. Yan ang nag-trigger sa controller para mag-on ang load side niya. Kung gusto natin ibalik sa manual on-off, papalitan lang natin itong code. Ibalik natin sa code number 15. Ilong press lang natin ang menu button. Pag blink niya, scroll down natin ito. Bumalik na siya sa code 15. Long press uli ang menu button. Namatay siya dahil nagpalit na tayo ng code. Bumalik na ito sa manual on-off. Pindutin natin ang menu button para bumalik ang ating ilaw. Sumindi uli ang ating LED bulb. Ibalik natin ito sa standby mode niya. Pindutin lang natin ang exit button. Naka-standby mode na siya. Hanggang dito na lang ang aking video. Salamat sa panonood. God bless and more power sa inyong lahat.